mas pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa TV Patrol Central Mindanao. Resulta ng fact-finding investigation sa malugong dispersal sa Kidapawan City inilahad na. Mahigit 100 pamilya sa Arakan, North Cotabato na handugan ng bigas at canned goods ng ABS-CBN sa Sagip Kapamilya. 6th Infantry Division Commander handa sa magiging rekomendasyon ng Ombudsman kaugnay sa Mama sa Pano encounter. Load limit ng mga sasakyang dumadaan sa Matampay 2 at Delta Bridge mahigpit na binabantayan ng DPWH. At Cotabato City Mayor Japal Ganit Jr. itinanggi na meron siyang malalang karamdaman. Mula sa ABS-CBN News Center Cotabato, ito ang TV Patrol Central Mindanao. Magandang hapon po ng Huwebes sa inyong lahat, mga kapamilya. At narito na po ang mga nagbabagang balitang tampok sa TV Patrol. Hindi pabor ang maraming magsasaka sa pahayag ng ilang opisyal ng probinsya sa isinagawang pagdinig ng Senado kaugnay sa madugong pagbuwag sa mga nagbarikadang magsasaka sa Kidapawan City. At kaugnay ng balitang yan, magpapatrol live si Arian Apatan. Arian, ano na ang pinaka-latest ngayon sa mga nangyayari dyan sa Kidapawan City? Jasper, kagaya kahapon, wala na ang mga sasakyan ng pulis doon sa labas sa United Methodist Church at nasa 500 na lang ng mga magsasaka o yung mga rallyistang magsasaka ang naiwan sa loob ng United Methodist Church. Kanina nag-set up ng mga speakers sa loob ng United Methodist Church sa Kidapawan City ang mga magsasaka para mapakinggan ang Senate hearing kaugnay ng madugong dispersal. Habang nakikinig, ilang magsasaka ang umalma sa sinabi ni North Cotabato Governor Lala Mendoza na bago ang protesta, may mga tulong na naibigay na ang mga bayan o ang probinsya sa mga bayang apektado ng El Nino. Pero ayon kay Jimmy Palaw, kung may mga tulong silang natanggap, wala sanang magpuprotesta. Nais ng mga magsasaka na mapanagot ang gobernadora na itinuturo nilang may kasalanan sa paglala ng problema na nag-ugat sa paghingi lamang nila ng bigas. Ayon kay Absaloneri, tama lang na isinagawa nila tama lang na nagsagawa ng Senate hearing. Itinanggi rin ng mga magsasaka ang mga paratang na nahaluan ng mga miyembro ng New People's Army ang kanilang protesta. Hamon ni Jimmy, ipagtanong sa kani-kanilang lugar ang sumama sa protesta para patunayan na hindi sila NPA. Sa isinagawa namang interfaith service kanina sa loob ng United Methodist Church, naging emosyonal si Lourdes Panisales. Siya yung isa sa mga kamag-anak ng isa sa namatay sa dispersal na si Darwin Sulang. Si Darwin Sulang yung sinasabi na namatay dahil sa head injury pero sa katunayan umano ay namatay ito dahil sa tama ng bala. Ayon kay Lourdes, humingi lang umano sila ng bigas. Sa Davao City naman, nagprotesta ang militanteng grupo habang isinasagawa ang Senate hearing kanina. Samantala, nagpapagaling pa rin o patuloy pa rin nagpapagaling yung ilan sa mga pulis na malubhang nasaktan sa dispersal noong araw ng Biyernes. Naghahanda naman ang mga magsasaka sa kanilang pag-uwi, dala ang mga ipinamahaging bigas. 500 na lang sa kanila ang naiwan sa loob ng United Methodist Church. Kahapon naman, Jasper, sa Arakan, North Cotabato na mahagi ng relief goods ang Sagip Kapamilya sa ilang magsasaka at mga residenteng apektado ng El Nino. Jasper, kanina sa ating pagtatanong doon sa mga lider ng mga rallyistang magsasaka, mula umano noong araw ng Biyernes doon sa dispersal ay meron ng kabuang 1,653 na sako ng bigas ang naipamigay sa kanila. Ito ay mula sa iba't ibang donors na nagmula sa loob at labas ng probinsya.
Mula doon sa 1,653 na mga sako ng bigas, hinahati-hati yon ng mga magsasaka at kada isa sa kanila ay nakakuha ng tig 25 kilos bawat isa. Maraming salamat, Arian Apaton. Handa na po ang PNP para sa Senate hearing kaugnay sa nangyaring dispersal sa National Highway sa Kidapawan City. Nanindigan naman ang National Fact-Finding Mission and humanitarian team na dapat mapanagot ng gobyerno sa nangyaring dispersal sa mga nagbarikadang magsasaka. Narito ang report. Kaliwat ka ng grupo ang nag-imbestiga sa marahas na pagbuwag sa mga magsasakang nagbarikada sa Kidapawan City para humingi ng bigas. Nagsagawa na ng hiwalay na imbestigasyon ng PNP, Human Rights Advocates at Commission on Human Rights. Nilabas na ng National Fact-Finding and Humanitarian Mission ang resulta ng imbestigasyon nila. Lumalabas na higit 30 ang sugatan sa panig ng mga magsasaka. Taliwas sa ulat ng provincial government na 10 lang ang nasugatan sa mga nagbarikada. Binanatan din nila ang pamahalaan nang sabihing namatay sa heat stroke si Enrico Fabligar, gayong tinamaan siya ng bala. Dahil obviously may mga tao na gustong mag-cover up dito sa nangyari ito. Dahil day 1 pa nga lang, yung violent dispersal happened on April 1. The awarding of the medals ng Department of Interior and Local Government was immediately the next day. So, anong ibig sabihin nun? Kahapon lumabas sa investigasyon ng PNP na may tama ng bala ang biktima. Inaalam na nila kung pulis ang nakapatay sa kanya. Binatikos din ng grupo ang gobyerno kung bakit hindi umano naglabas ng Quick Response Fund ang mga barangay sa lalawigan nang magsimula ang matinding epekto ng El Nino. May pondo ang gobyerno, di ba? Ang dami-daming pondo ng gobyerno. Merong 19.2 billion na pondo ang Department of Budget and Management to address the impact of the El Nino phenomenon. On the poorest communities, no, hindi pa to nalalabas o hindi namin alam yung status, no. May tinatawag na mga quick reaction funds, no, QRF, and almost all agencies have that kind of funds, no. Meron ding pondo ang local government. So hindi namin maintindihan, ang dami-daming pera. Sa bandang huli, sumentro ang banat nila kay Pangulong Aquino na hindi pa umano nagsasalita sa issue. Hindi muna nagkomento ang provincial government ng North Cotabato dahil naghahanda sila sa Senate investigation. Nanindigan naman ng PNP na sinunod lang nila ang kanilang tungkulin. Cross the bridge when we are there. Tingnan natin, after all, nakita niyo naman how our PNP react, no? At day 1 to finish until now, nandun lahat yung sinasabi nating elements na gusto lang nating ipapatupad yung role of law. Yun lang naman yung ini-emphasize natin dito, yung role of law versus the mob. So siguro more than enough na pinakita namin na kung ano man yung mga lapses, gaps, or maybe imperfections sa mga pinagagawa namin, then so be it. It's the public that will judge us. Yes, we are confident. Pilit namang kinakalimutan ng mga magsasaka sa Methodist Church ang nangyari. Pero mahalaga pa rin sa kanila ngayon na mabigyan ng bigas. Si Mang Enteng ayaw nang umasa sa gobyerno. Yun nila, may hatag na 25 kilos per tao. So ikaw makadawat kag 25 kilos na bugas ron. Ano may kasultan mo? Kadawat may bugas karon 25 kilos lang. Pero okay na sa amo lang. Pero na pa may maabot daw. Kana bang 25 kilos, hantod pila man nakaadlaw kung inyo ha, para sa inyo, pila nakaadlaw ang iabot ana? Hindi maabutan nag-isa ka bulan. Hindi maabot sa kabulan? Dili. Kulang po. Kulang. Pero ta madugang. Pero pasalamat mo sa mga nagtabang. Unsa may nabot? Nabot kay kasud sa mga nagtabang? Dapat pasalamat gyud mi sa nagtabang sa amo. Nagkalain-lain nasod. Unta ang gobyerno mo tabang pod? Kung gobyerno murag wala may tabang gobyerno sa amo. Wala gyud. Gadahong ba mo na mutabang unta ang gobyerno?
Kung sa amo alang tanaw, dugay na ang taog maitabang sila sa mga. Wala gyud. Pila na kabulan, unong nakabulan ang hulaw na tagamtama na mo. Wala gyud tabang sila. Sabi niya, kung may tulong ang gobyerno, noon pa sana nila ito binigay. Ilang araw na rin sa compound ang ilang bata na pinasama sa rally dahil nagtatrabaho ang mga magulang sa bundok. Nagsilbing magulang muna ng ilang bata si Aling Aniseta. Inaalagaan sila ng ilang kapitbahay. Ko po alam ma'am, basta yun lang sinasabi nila, ito lang mga bata ko. Siguro may mga ibang trabaho yun. Ikaw po parang nagsilbi ka ng mama para sa kanila? Opo, kaya nga kahit saan sila, hinahanap-hanap ko sila, kahit doon lang doon. Kahit saan lang dito mag-ano sila, kasamahan ko yung, ginamonitor ko sila para hindi sila maano. Kasi pare-pareho kaming naghahanap ng bigas, pare-pareho kami ng walang pagkain. Ganyan talaga ang aming sa kanila, pagturing. Pero hindi gaya ng mga nakaraang araw, wala ng pulis sa labas ng compound matapos silang pakiusapan ng ilang madre at pari na umalis. Marami na rin ang umuwi. Mula 4,000, higit 1,000 na lang ang nasa loob ng compound. Nakatanggap sila ng 25 kilo ng bigas mula sa mga pribadong individual. Itinuring ng Office of the Civil Defense sa Region 12 na isang regional emergency ang epekto ng El Nino sa lugar. Bukod kasi sa pagkasira ng mga pananim, nagdulot din ito ng forest fire. Sa kabuuan, 35 mga bayan ang nasa state of calamity sa rehiyon. Higit 1 bilyong piso na rin ang pinsala sa agrikultura. Lori May Andong, ABS-CBN News. Ipinamahagi na sa magsasaka ang mga bigas na mula sa mga pribadong sektor. Sinisiguro naman ng Balsa Mindanao na isa sa mga grupong namamahagi ng bigas na mabibigyan ang lahat ng mga magsasakang nagprotesta. Nagpapatrol, Lori May Andong. Kahapon sinimula ng distribusyon ng sako-sakong bigas na ibinigay ng mga pribadong donor para sa mga magsasakang apektado ng El Nino at napilitang bumaba mula sa bukid ng North Cotabato para hingin sa gobyerno ang bigas. Nasa 1,000 pa ang bigas na nasa loob ng compound ng United Methodist Church dito sa Kidapawan City. Pero abot pa sa 1,024 ang mga magsasakang hindi pa nag-uwian. Kaya tigda 25 kilong bigas ang kanilang bibigyan. Pinangunahan ang distribusyon ng Balsa Mindanao. Seeing their organized system, the purok, clustered purok, average maybe 10 individuals in a group. Yun nga yung ni-consider natin na 4,846 yung mga nandoon. So ihahatid natin sabay doon sa pag-uuwi. Marami na ang nakauwi mula sa 4,000 mga magsasaka na dumalo sa rally. Pero siniguro naman ang Balsa Mindanao na kanilang bibigyan ang lahat ng mga dumalo sa protesta. Kailangan more rice. Kahit kilos yung ibigay nyo, kahit isang sako or whatever, basta binigay nyo, ibigay nyo. Kasi kailangan talaga yung mga tao natin, lalo na itong mga magsasaka kayo, no? Hindi pa sapat ang bigas, pero kung may dumarating din umanong tulong, ipapadaan ito sa Philippine National Red Cross ayon sa mga organizer. Lori May Andong, ABS-CBN News. Tinungo naman ng ABS-CBN sa Sagip Kapamilya ang bayan ng Arakan sa North Cotabato na isa sa mga matinding tinamaan ng El Nino, kung saan nasa 100 pamilya na mga magsasaka na karamihan ay mga lumad ang naabutan ng tulong. Ilan sa mga ito ay kabilang sa mga sumali sa nagbarikada sa Kidapawan City dahil sa matinding gutom. Nagpapatrol, Al-Bashir Saiden. Mula Maynila, tumulak ang Sagip Kapamilya patungong Cotabato City, dala ang isang truck ng relief goods. Mula Cotabato, mahigit 3 oras namang bumiyahe ang grupo papunta sa bulubunduking bayan ng Arakan, North Cotabato, ang isa sa mga bayan sa probinsya na matinding tinamaan ng El Nino, kung saan lahat ng 28 barangay dito ay apektado. Ang magsasakang si Mang Melisio mula sa barangay Santo Niño, hindi na mapakikinabangan ang mga pananim na mais sa 1.5 hektaryang lupaing sinasaka dahil sa tag-init. Yung mais po namin,
dahil sa tagtuyot, hindi na kami nakaprodukto po ng mais. Yung ang saging po nga ginaasahan na mo nga maingkaman na mo kada bulan, gabali na ang punuan tungod sa init. Di na maprodukto kay gagmay na lang kaino, di na dawaton sa ahente. Kabilang sa mga magsasakang matyagang pumila para makakuha ng isang supot ng relief goods, si Mang Jimmy at ang 9 na taong gulang na anak. Si Mang Jimmy ay isa sa mga magsasaka mula sa Arakan na sumali sa pagbabarikada sa Kidapawan City dahil sa matinding gutom. Pero matapos ang madugong dispersal noong 1 ng Abril, bigo itong maiuwi ang inaasam na bigas na para sana sa 6 na anak. Amo gani nga nakakadto lagi kami sa kuan nga amo na nayo kami sa bugas. Karon pag-amot namon way man kadulog tagaan sa bugas kay balaman ang amon to nga naabutan. Siya naman si Aling Mering, biyana ng magsasakang si Charlito, ang magsasakang namatay sa isinagawang dispersal. Tapos nag-abot dito. Nag-uli sila kay nanay iyang gibati. Nag-abot dire. Mautong na siya. Masama ang loob niya dahil wala nang naiuwing bigas sa pamilya, ay naging mitsa pa ito ng buhay ng ama ng kanyang mga apo. Gutom din ang daing ng iba pang mga residente ng Arakan. Anila, mula nang tumama ang El Nino sa kanilang bayan, wala pa silang natatanggap na tulong. Hindi po kayo nakakapagtanim. Bakit po? Wala, may ulan. Walang ulan. Laking pasasalamat ng mga magsasakang ito sa tulong na ipinaabot ng ABS-CBN sa Sagip Kapamilya. Bawat pamilya masaya na sa isang relief pack na may lamang bigas at mga delata. Maliit man ito para sa iba, napakalaking bagay na ito para sa kanila. Sa kabuuan, nasa 900 pamilya ng mga magsasaka na mula sa 5 barangay ng Arakan na karamihan ay mga katutubo ang nakabenepisyo sa ginawang relief operation ng Sagip Kapamilya. Al-Bashir Saiden, ABS-CBN News. Nagpaliwanag naman ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Arakan sa North Cotabato kung bakit naantala ang pagbibigay ng tulong sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Narito ang report. Ang bayan ng Arakan sa North Cotabato ang isa sa mga pinakaapektado ng El Nino. Buwan pa ng Nobyembre noong nakaraang taon, nagsimulang makaranas ng gutom ang mga magsasaka doon dahil sa tagtuyot. Pero Pebrero 22 na ngayong 2016 na ideklara ang state of calamity sa 28 barangay ng bayan. Nag-antay kami ng January para mag-submit ng crop damage ang mga barangay kasi yun talaga ang process. Dumating na lang yung February, wala pang nakasubmit. Ang LGU din, kasi kailangan 4 or more barangays na makadeclare ng state of calamity before the LGU can also declare the municipality under the state of calamity. Ayon sa mga magsasaka ng Arakan, hindi pa sila nakakatanggap ng tulong simula nang tumama ang El Nino. Paliwanag ng LGU, dahil nga may delay sa deklarasyon ng state of calamity, nagkaroon din ng pagkakaantala sa pagdidistribute ng relief goods para sa mga magsasakang apektado. Actually, very timely kasi supposed to be last Monday, yung pag-start talaga ng rally, naka-travel order na yung GSO namin kasi mag-serve ng purchase order sa NFA. Opo, yun talaga yung time. Tapos, buti na lang may nakapagtanong sa kanya kung saan siya pupunta. So, sabi niya, mag-serve ng purchase order sa NFA. So, sabi ng kasama namin, anong gagawin mo doon? Kasi may nagrarally. Baka close sila o hindi natin alam kung ano yung situation. So, na-pending po yung yung travel niya. And then, pagka following week, nag-monitor kami sa NFA. May nakausap kami doon na personnel. Pwede naman palang, nag-transact din pala sila kahit nagra-rally. So, Wednesday last week, na-serve yung purchase order. Pinabulaanan naman ng DRRMO Arakan na mayroong ipinangakong tig-iisang sako ng bigas sa bawat magsasaka. Wala pong ganun, sir. Opo, wala. Kasi alam ko, kasi sa LDRIM Opo ako, alam ko hindi talaga kakayanin yun ng provincial government na magbigay ng 1 sack of rice.
Opo. Per families, opo. Kasi alam ko yung status ng ng quick response fund natin. Na kahit kami dito sa LGU, kahit ibigay pa namin yung whole year na quick response fund natin, hindi kami makapagbigay ng 1 sack of rice per family. Sa ngayon, nakahanda na ang bigas na ipamimigay ng Arakan LGU sa mga apektadong magsasaka. Albashir Saidan, ABS-CBN News. Susunod ang mga balita sa TV Patrol. 6th Infantry Division Commander handa na sa magiging rekomendasyon ng Ombudsman kaugnay sa Mama Sapano encounter. At load limit ng mga sasakyang dumadaan sa Matampay at Delta Bridge mahigpit na binabantayan ng DPWH. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol Central Mindanao. Patuloy mga balita sa TV Patrol. Balik na umano sa normal ang sitwasyon sa Sitio Balas, Barangay T ng Dato Salibo sa Maguindanao matapos magkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo at BIFF nang isagawa ang flag raising ceremony sa lugar. Narito ang report. 2 linggo ding nanahimik ang Sitio Balas sa Barangay T, Dato Salibo, Maguindanao mula sa clearing operations ng militar. Pero kahapon, muling umalingaw-ngaw ang palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo at BIFF nang magsagawa ng flag raising ceremony ang militar at mga lokal na opisyal sa lugar. Ayon kay 6th ID Commander Major General Edmundo Pangilinan, marahil 50 caliber rifle ang ginamit ng mga armado na umaabot lamang sa 2 hanggang 3 tawang nagkaputok ng baril sa panig ng mga kalaban na ikinasugat ng isang sundalo. Yung nakita nyo naman yung kanina, siguro mga 1-2 lang yan na putok-putok lang na para guluhin yung activity. Hindi naman yan yung malaking grupo na kasi kung malaking grupo yan, siguro hindi natuloy yung activity. Meron lang, napakalayo nga malayo yung putok, kaya lang di-disrupt natin. Ngayong nakubkub na ng militar ang Sitio Balas sa Barangay T, hinihikayat ng general ang lahat ng mga residente na bumalik na sa kanilang lugar. Wala na ring mga nare-recover na improvised explosive device sa barangay. Yung mga tao dito ay nakikita kong natuwa nang makita yung tayo at ang pamahalaan ay makapagpapaabot ng mga proyekto. Ayon sa general, aprobado na nito ang kahilingan ng Sangguniang Bayan ng Dato Salibo na maglagay ng army detachment sa barangay para hindi na muling makabalik ang mga armadong grupo. Sinubukan ng news team na makuna ng pahayag si BIFF spokesperson Abu Mistri Mama hinggil sa nangyari kahapon, pero out of coverage ang cellular phone nito. Bubuhos naman ang proyektong pang-infrastruktura at kabuhayan para sa mga residente ng Barangay T sa Dato Salibo, Maguindanao matapos ang 2 buwang clearing operations ng militar. Narito ang report. Sa matagal na panahon, hindi umano ramdam ng mga residente ng Barangay T sa bayan ng Dato Salibo, Maguindanao ang serbisyo ng pamahalaan matapos itong gawin na isa sa mga kampo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Ngayong nakubkub na ng militar ang lugar, pinagpaplanuhan ngayon ni 6th ID Commander Major General Edmundo Pangilinan at ni Maguindanao Governor Toto Mangunadato na magpatayo ng covered court, madrasa, paaralan at solar lights sa barangay. Bukod pa ito sa proyektong pangkabuhayan na ibibigay sa mga residente. Nais ko talaga dyan sa lugar na yan is makabalik yung mga mamamayan doon sa kanilang lugar, sa kanilang mga kabahayan at muli makapagsimula sila ng normal na pamumuhay na dati na nilang ginagawa. Yung normal talaga as in normal na pamumuhay without fear, without disruption from armed lawless elements. Kung walang edukasyon, magulo ang ating mundo at ang ating hereafter. Sinabi yan. Marami pong dapat alamin sa Quran na yan dahil wala pong lihis dyan na sinabi, ikaw ay magpatay ng tao, ikaw ay manggulo. Subalit ang sinabi, paaralin ang bawat isa sa atin. Ayon sa mga residente, hangad nila ang bagong pag-asa dahil matagal nang nakatiwangwang ang lupain sa kanilang komunidad dahil sa problemang pangsiguridad. Dahil nga kulang ho yung suporta ng gobyerno, dahil hindi nga sila makapasok dahil sa presence ng mga armed group. So sa pamamagitan ng proyektong ito, maaaring
papasok na yung mga tulong ng gobyerno. Halimbawa, makinarya para ho sa modern way of agriculture or modern way of fishing, doon ho makakatulong ho doon sa kinabukasan ng mga kabataan, sir. Nakabalik na sa Sitio Balas ang nasa mahigit 300 pamilyang nagsilikas matapos ang 2 buwang clearing operations ng militar. Susunod ang mga balita sa TV Patrol. Cotabato City Mayor Japal Giani Jr. itinanggi na meron siyang malalang karamdaman. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol Central Mindanao. Nagbabalik ang TV Patrol, handang harapin ni 6ID Commander Major General Edmundo Pangilinan ang anumang rekomendasyon o resulta ng investigasyon ng Office of the Ombudsman matapos magpalabas ng desisyon na may pananagutan sa Mama Sapano Incident si dating PNP Chief Alan Purisima at dating PNP Staff Commander Getulio Napeñas. Narito ang report. Ngayong nagpalabas na ng desisyon at resulta ng investigasyon ng Office of the Ombudsman na nagsasaad na may pananagutan sa Mama Sapano Incident sina dating PNP Chief Alan Purisima at dating PNP Staff Commander Getulio Napeñas para kay 6ID Commander Major General Edmundo Pangilinan, bagamat hindi man siya kasama sa mga opisyal na kakasuhan sa Ombudsman, nakahanda naman ang general sa anumang rekomendasyon at magiging desisyon ng mga ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa Mama Sapano Incident. Kung ano man ang kalalabasan dati sa legal proceedings kasi, ako naman taong sumusunod sa batas at kung ano man ang kalalabasan nun, I will always submit myself, no? At kung ano yung katotohanan, siya naman dapat lumabas, no? Ang inyo namang kasundalon, lalong-lalo na ako ay ginampanan naman yung nararapat na tugon dun sa sitwasyon during that time at ginawa ko naman bilang commander ng 6ID yung nararapat gawin, which I believe ay naging dahilan kung bakit na-save pa natin yung ibang staff na siguro kung hindi sa ating pagtugon ay maaaring naging casualty rin nung isang madugong araw na yon. Pero giit ng general, malinis umano ang kanyang konsensya na wala siyang nilabag na anumang patakaran kaugnay sa Mama Sapano Incident at nanindigan ito sa kanyang mga naunang pahayag sa ginanap na investigasyon sa Senado. Patay naman sa pamamaril ang isang babae sa Purok Mabagal, Barangay Rosarites 10, Cotabato City. May kaugnayan sa droga ang nakikitang motibo ng PNP sa pamamaslang. Narito ang report. Sa report mula sa Police Station No. 2, pasado alas 4 noong araw ng Lunes nang barilin ang isang babae sa Purok Mabagal, Barangay Rosarites 10, Cotabato City. Kinilala ang biktima na si Michelle Ruz, 27 anyos at residente ng Uyanggurin sa Davao City na nagtamo ng 3 tama ng bala sa katawan na ikinamatay nito. Base sa report, naglalakad lamang umano ang biktima sa lugar nang bigla itong lapitan ng hindi pa nakikilalang lalaki at binaril ang biktima gamit ang .45 caliber pistol. Nai-report yan dito sa station dahil sa isang skandalo doon sa area kasi nagwawala to siyang ang babae na to. Then sabi namin, i-refer muna namin to sa barangay kasi nga naman sa barangay level naman itong kaso na to. Dinala siya dito kasi mayroong mga complainant na yun nga, ang babae na to is hindi daw mapigilan doon sa area. Kaya sabi din ng mga parang may sayad daw, saka parang sira ulo. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng mga pulis na may kaugnayan sa droga motibo ng krimen. Bago nangyari ang pamamaril, marami na umanong reklamo ang ilang residente sa lugar hinggil sa madalas na pagwawala ng biktima. Inaalam na ngayon ng PNP kung sinong responsable sa krimen at ang sinasabing kasamahan ng biktima bago nangyari ang pamamaril upang makakuha ng mahalagang impormasyon kaugnay sa motibo at suspect sa pamamaslang. Arestado naman ang 3 lalaki at 3 babae sa isinagawang drug bust operation ng PIDEA ARMM sa Malagapas, Barangay Rosarites 10, Cotabato City. Nagpapatrol, Al-Bashir Saiden. Sa tulong ng 5th Special Forces Battalion, isang drug bust operation ang ikinasa ng PIDEA ARMM sa Malagapas, Barangay Rosarites 10, Cotabato City noong Martes.
Sa operasyon, arestado ang isang 41 anyos na lalaking kinilalang si Bimbo Anton. Ayon sa PIDEA, huli sa aktong nagbebenta ng iligal na droga si Anton sa isang poster buyer ng PIDEA. Sinalakay din ng PIDEA ang isang drug den sa lugar kung saan arestado ang mga umano'y nagmamentena nito na sina Judith Anton at Noraisa Abag. Dinakip din ng PIDEA ang umano'y mga customer ng drug den na kinilalang sina Nida Usman, Dato Nor Ismael at Nor Hamid Anas. Nasamsam ng otoridad sa operasyon ang 16 na maliliit na sachet ng shabu at isang medium-size na sachet na may timbang na humigit kumulang 50 gramo at nagkakahalaga ng 225,000 pesos. Bukod sa mga droga at drug paraphernalia, nasamsam din ng otoridad ang isang granada at kalibre 22 na pistola. Sa ngayon, nasa kustodiya ng PIDEA ang mga naarestong individual at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Nahaharap din sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Explosives si Bimbo Anton. Albashir Saidan, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, pinangangambahan ni Cotabato City Mayor Japal Gani Jr. na bumagsak ang Matampay 2 Bridge dahil sa mga nadiskubreng depekto sa konstruksyon ng tulay. Narito ang report. 2 taon pa lamang mula nang binuksan sa publiko ang Matampay 2 Bridge. Pero base sa resulta ng ocular inspection ng Project Monitoring Committee ng Cotabato City Government na ipinakita ni Mayor Jojo Giani sa news team, nadiskubre nito ang 21 depekto sa konstruksyon ng tulay. Kabilang na dito ang biyak sa approach ng Matampay 2 Bridge. Well, major cracks in riprap wall and then major cracks on the pavement, major cracks on the riprap below Matampay Bridge to approach. And then major cracks on pavement, and then major cracks on, ang dami nito eh. Dahil dito, pinangangambahan ng alkalde na maaaring bumagsak ang tulay. Yung gumagamit yan, they should be cautious because we do not want social injustice done to the people. Pag bumagsak yan, katulad nung nangyari sa India, baka maraming madidisgrasya o masusugatan. Pero nang makapanayam ng news team si Cotabato City District Engineer Marlo De Guia, sinabi nito na wala umanong gaanong depekto sa konstruksyon ng Matampay 2 Bridge. Pinapuntahan ko na yan sa maintenance engineer namin kay Engineer Manny Biloria. So yung findings niya sa mismong structure ng bridge, wala siyang nakitang defects. May nakita siyang mga defects doon lang sa approach ng bridge. Ang instruction ko ay habang iniimbestiga natin ano bang cause ng cracks doon. So yung cracks na yan, kailangan i-shield muna ng epoxy para kung magtagulan, hindi yan mag-penetrate at hindi siya masaturate. Ayon sa DPWH, ligtas para sa mga motorista ang Matampay 2 Bridge. Ligtas yan dahil wala naman nakikitang problema doon mismo sa bridge structure. So, ang nakikita lang natin na may counting defects, na may mga cracks sinasabi, doon lang sa bridge approach. Ipaparating ni Mayor Jojo Giani sa pamunuan ng DPWH Region 12 ang mga nadiskubreng depekto sa Matampay 2 Bridge at hihilingin din ito na maimbestigahan ng Commission on Audit ang naturang proyekto. Susunod na mga balita sa TV Patrol. Cotabato City Mayor Japal Gani Jr. itinanggi na meron siyang malalang karamdaman. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol Central Mindanao. Nagbabalik ang TV Patrol, umiiral sa klima ng bansa ang Ridge of High Pressure Area at ang Easterlies na magdadala po ng mga kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng kapuluan. Ang lagay ng panahon at mga kaganapan sa kasaysayan, ihahatid po yan sa atin ni Lirio Bombay.
Salamat Jasper. Assalamualaikum. Sa weather bulletin mula sa Pag-asa, makikita po natin mga kapamilya mula po sa ating ABS-CBN Weather Center ang pag-ilaw po ng ridge of high pressure area sa bahagi po ng Northern Luzon at easterly naman sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, kabilang na po ang Kabisayaan at Mindanao. Sa pagtaya ng Pag-asa, bunsod ng mga weather system na ito, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ng iiral po sa Kamaynilaan at nalalabing bahagi po ng ating bansa na may puno-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagulog, lalo na sa silangang bahagi nito. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa General Santos City, asa ng mainit na temperatura na maglalaro po mula 25 to 35 degrees Celsius. Sa lungsod ng Davao, magiging maaraw at maalinsangan ang panahon at papalo po ang temperatura mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Zamboanga City, aasahan ng maalinsangan na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan pagsapit ng dakong hapon o gabi at papalo po ang temperatura mula 29 o 26 to 29 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa magiging lagay ng panahon sa Central Mindanao. Sa Cotabato City, maglalaro po ang temperatura mula 27 to 36 degrees Celsius at 0% ang tsansa ng pag-ulan. Napakainit mga kapamilya. Sa Kidapawan City naman, papalo po ang temperatura mula 24 to 34 degrees Celsius at 0% ang tsansa po ng pag-ulan. At sa lalawigan po ng Maguindanao, papalo po ang temperatura mula 26 to 37, take note, 37 degrees Celsius at 0% ang tsansa ng pag-ulan. Napakainit ang panahon mga kapamilya. Samantala, araw po ng Huwebes, Abril 7, 2016, sa ating trivia ngayong araw, April 7, 1871 ang isinilang po si Epifanio de los Santos sa Malabon, Metro Manila. Siya po ay isang nationalist, writer, scholar, lawyer, researcher, musician, politician at painter. Siya rin po ang nasa likod ng tanyag na Spanish translation ng tanyag na Tagalog poem na Florante at Laura, at ang biographical at historical sketches of Rizal, Balagtas, Jacinto, Yusay, Del Pan, Bonifacio, Del Pilar at Pardo de Tavera. Ayan mga kapamilya, bawat araw, bagong kaganapan, bagong impormasyon, bagong kaalaman. Siyempre, ugaliin po nating alamin ang lagay ng panahon. May bagyo man o wala, dapat ay lagi po tayong handa. Magbalik tanaw po tayo sa kasaysayan, bigyan po natin ito ng time dahil bahagi po ito ng ating kahapon, kasalukuyan at hinaharap. Kaya makinig magtanong, magbasa dahil iba na ang may alam. Balik sa iyo, Jasper. Salamat, Lear. At dagdag sa ating mga balita, itinanggi naman ni Cotabato City Mayor Japalgani Jr. ang mga kumakalat na impormasyon na meron siyang malalang karamdaman. Narito ang report. Sa kanyang pagharap sa news team, aminado si Mayor Jojo Gani na meron siyang iniindang arthritis. Pero wala naman umanong dapat na ipangamba ang mga Cotabateño hinggil sa kanyang kalusugan. Sa totoo lang, ang iniinda ko arthritis. Ano ito eh? Life begins at 40. Paglabas niya, pag tumatanda ka na, lumalabas na yung rayuma. Kahit sinong tumatanda, tanungin mo, no? Lumalabas yan. Itinanggi ng alkalde na meron siyang malalang karamdaman. Kagagawan lamang umano ito ng mga tao na naisang siraan, lalo na ngayong panahon ng halalan. Yun sa mga nagchichismis yan, they should visit my office, no? Para mag-usap kami. Kasi kumbaga sa yung mga nagchichismis na yung mga detractors ko na yan, wala nang ginawa, kundi puro chismis, puro paninirang ginagawa sa akin. So ang dapat, magtrabaho sila. Ayon sa alkalde, malusog umano ang kanyang pangangatawan at wala umanong dapat na aalahanin ng mga Cotabateño hinggil sa kanyang trabaho. Nandiyan po ang mga balitang tampo ngayong araw ng Huwebes at 7 sa buwan ng Abril, taong 2016. Maraming salamat po. Ako si Jasper Acosta. Kami ang inyong mga patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa Central Mindanao.